CBS, sa Diyos ibigay ang best. Bawat panalangin, verses sa uluhin, arts and crafts sa iyong gawin. Yay! Lalong-lalo na habang bata ka pa. Si Kristo'y tanggapin. Tayo na sa OCBS. Ang salita ng Diyos ay mabibigkas. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos ibigay ang best. Tayo na sa OCBS. Ang salita ng Diyos ay mabibigkas. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Another song, let's sing Fishers of Men. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come unto me, come unto me, come unto me. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. OCBS Storytelling. Magandang araw mga bata at welcome sa ating online Children's Bible Study. Andito ako ulit si Teacher Erica at tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Lumapit muna tayo sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito at kami ay patuloy na nakakapag-aral ng Biblia. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at tulungan niyo po kami na makinig at alamin ang ibig sabihin ng humility o pagpapakumbaba ayon sa Biblia. Ibinabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Humility, the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others. Lack of pride. Sa Tagalog, ito ay pagpapakumbaba. Hindi mo iisipin na mas magaling or mas mahusay ka kaysa sa iba. Ang ating kwento ay mababasa sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. Ang title ng ating story ay The Story of Pharisee and the Tax Collector. Come with a humble heart. Jesus was with some proud people who thought God was impressed with their good deeds and the way they lived. So Jesus told them this story.
Kasama ni Jesus ang mga ilang mayayabang na tao na nag-aakalang ang Diyos ay humahanga sa kanilang mabubuting gawa at sa paraan ng kanilang pamumuhay. Kaya't sinabi ni Jesus ang kwentong ito. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay isang Pariseo at ang isa ay isang maniningil ng buwis. The Pharisee stood and was praying this to himself. God, I thank you that I am not like the other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Tumayo ang pariseo at nanalangin. Diyos, nagpapasalamat ako na hindi ako tulad ng ibang mga tao, mga manloloko, hindi makatarungan, mga mangangalunya, o maging tulad ng maniningil na buwis na ito. I fast twice a week and I give tenth of my income. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at ibinibigay ko ang 10% ng aking kinikita. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Ngunit ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang itaas ang kanyang mga mata sa langit habang siya'y nananalangin. Sa halip, pinalo niya ang kanyang dibdib sa kalungkutan at nagsasabing, "O Diyos, maawa ka sa akin sapagkat ako ay makasalanan." Jesus then explained, it was the tax collector, not the Pharisee, who returned home in the right relationship with God. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Jesus, ang maniningil ng buwis, hindi ang pariseo ang nakauwi sa tamang relasyon sa Diyos. Ang mga nagmamataas ay ibababa at ang mga nagpapakumbaba ay itataas. Like the tax collector, we must humbly approach God in prayer because we are not perfect and we have ourselves limitations and shortcomings. We need God's mercy, grace, and love every day and every second of our lives. Tulad ng maniningil ng buwis, dapat tayong magpakumbabas na lumapit sa Diyos sa panalangin. Dahil hindi tayo perpekto at mayroon tayong mga limitasyon at pagkukulang. Kailangan natin ng awa, biyaya at pagmamahal ng Diyos araw-araw at sa bawat segundo ng ating mga buhay. We can practice humility if we don't think ourselves better than others. Magagawa natin ang pagpapakumbaba kung tayo ay huwag isipin ang ating sarili na mas mahusay kaysa sa iba. Magtiwala lamang tayo sa Diyos at hindi sa sariling lakas at kakayahan. We trust only to God and not our own strength and abilities. We thank and give God the glory every time we have our accomplishments. Pasalamatan at ibigay natin sa Diyos ang kaluwalhatian. When we do that, we show humility to God and to others. Kapag nagawa natin yan, tayo ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos at sa mga tao. Jesus Christ is the perfect example of humility. He died on the cross just to choose to humble himself even to die on a cross. He knew it was the only way to save us and bring glory to God the Father. Namatay siya sa krus at pinili ni Jesus na magpakumbaba kahit mamatay sa krus. Alam niyang ito ang tanging paraan para iligtas tayo at bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama.
Sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Hesukristo, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa hell or impyerno. Kung lahat tayo ay makasalanan, sino ang magliligtas sa atin? Sabi sa Juan 14, talatang 6, sinasabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko." Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa mabubuting gawa, o hindi dahil sa sino mang tao kaya tayo maliligtas. Si Hesukristo lang, wala nang iba. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sabi sa Biblia, kung sino man ang humingi ng tawad at magsisi sa mga kasalanan at maniwala ng buong puso na si Jesus lamang ang namatay at nabuhay na muli para sa atin, ikaw, ako, tayo ay maliligtas. Sabi sa Titus chapter 1 verse 2, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon ay ipinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang tunay na kababaang loob ay ang pagtingin sa ating sarili kung ano talaga tayo, nahulog sa kasalanan at walang magagawa kung wala ang Diyos. True humility is seeing ourselves as we truly are, fallen in sin and helpless without God. Ang ating memory verse ay Luke chapter 18, verse 13. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I-memorize natin ang verse at isend ang inyong video kay Sir Cedric. Let's go to Q&A. Sino ang may tamang relasyon sa Diyos? A. Si Jesus. B. Ang maniningil ng buwis. Letter C. Ang Pariseo. Question number 2. Ano ang title ng ating kwento? Letter A. The story of Pharisee and a tax collector. Come with a humble heart. Letter B. The story of the Pharisee and the tax collector. Come with a faithful heart. Letter C. Tax collector. Come with a humble heart. Question number 3. Ayon sa Biblia, kapag tayo ay nagpakita ng pagpapakumbaba, ano ang mangyayari? Letter A. Tayo ay ibababa ng Diyos. Letter B. Walang mangyayari. Letter C. Tayo ay itataas ng Diyos. Question number 4. Ano ang character trait ang ating pinag-aaralan? Letter A. Faith. Letter B. Humility. Letter C. Forgiveness. Question number 5. Ano ang ating memory verse? Letter A. Luke chapter 18 verse 3. Letter B. Luke chapter 8 verse 13. Letter C. Luke chapter 18 verse 13. Please send your answers to Teacher Isa. Thank you for listening. At salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia. Bye-bye! Let's sing This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of